na umalis na ang tatay niya sa St. Petersburg, nagpasya na rin siyang bumalik na sa bahay niya. Salamat po! Oo! Yak bang umalis na ng St. Petersburg ang tatay ko? Hak, sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa'yo? Hindi nga. Kasi masyadong tuso ang tatay ko. Baka nagkukumari na siya. Umalis yan talaga. Bakit? Ayaw mo bang maniwala sa akin? Ayoko na makasama ang tatay ko. Pag bumalik pa siya dito uli, aalis na lang ako. At lilipat na sa ibang lugar. Sa malayo. Magbabarko ka? Oo. Saan ka naman pupunta? Hindi ko pa alam. Pupunta ka sa St. Louis? Mabuti yata sa New Orleans. Di ba mas malayo yun, Hak? At mas maganda pa doon, Tom. Mahal ang bayad papunta ron eh. Oo nga. Sigurado ko pag umalis ka, Hak, malulungkot na ako dito. Ayoko rin magkahiwalay tayo, Tom. Kaya lang, talagang ayoko na sa tatay ko. Sigurado ko hindi na babalik yun. Sana nga ganun. Ikaw ba yan, Hak? Hak, teka, anong ginagawa mo dyan? Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Mang Pater? Malamig at mahangin dito, no? Dito po ba natutulog, ha? Oo, wala ka eh. Masarap dito matulog. Bumalik na po ako. Sige, di ayos na ako. Alam mo kasi, Hak, mayroong ipinasasabi sa'yo yung tatay mo. Ipinasasabi? Oo, dahil nagkainuman kami nung kamakailan lang. Nagagalit nga dahil hindi ka raw niya makita. Alam ko dito ka nakatira. Pero hindi ko sinabi sa kanya. Pero wala po ako rito noon. Alam ko. Saan ka nga ba nanggaling? Doon po sa taniman ni Ginoong Ferguson. Sinabi sa'yo ni Tom yan, ano? Ano po pinasabi niya? Ang sabi niya kasi ganito, kapag ka daw nagkita tayo, sabihin ko sa'yo kukunin ka na niya at isasama ka na. Ganun po ba? Ayaw mo sumama sa kanya, no? Opo, pero sinabi po ba niya sa inyo kung bakit gusto niya ako kunin? Wala siyang sinabi. May sinabi pa po siyang iba? Wala na siya ibang sinabi. Gusto ko nga sana ipaalam sa'yo kagad. Kaya lang, wala ka naman dito. Kaya nakitulog na lang muna ako. Masarap dito pala. O siya, tutuloy na ako. Sandali lang po. Dito po muna kayo. Huwag na. Medyo naluluyo na lalamunan ko eh. Iinom muna ako. Sige po, mag-ingat kayo. Sige, salamat. Gusto ba ninyong tayo ang mag-alaga kay Hak? Opo, Inay. Ikaw, Tom, gusto mo ba? Oo, syempre. Matutuwa ako kung dito matitira sa atin si Hak. Kaya lang baka ayaw niya eh. Magiging masaya siya dito at natitiyak kong magugustuhan niya. Ako masaya dito. Kaya lang, natatandaan niyo ba nung gusto siyang ipaampun ni Becky sa tiya niya? Ayaw niyang alagaan siya ng iba. Ayaw niyang hinihigpitan siya. At higit sa lahat, ayaw niyang maraming ipinagbabawal sa kanya. Yun ang gusto niya. Wala namang pinagbabawal dito Ang tinuturo lang ay tamang gagawin. Ikaw, Tom, may alam ka bang mas magandang bahay para sa kanya? Palagay ko, kay Ginang Douglas ang pinakamabuti. Aba, oo nga, tama ka kay Ginang Douglas. Mayaman siya at mabait at palagay ko malungkot dahil wala siyang anak.
Oo nga, Tom. At palagay ko, hindi makakatanggi si Hak doon. Ako rin, hindi tatanggi. Ganon. Ikaw gusto mo rin doon, ha? Naku, hindi po, Tia Polly. Hindi po ako. Di po ba mabait po si Ginang Douglas? Oo nga, mabait. Ayoko nga doon, Tom. Kilala ko siya, Hak. Mabait na mabait siyang tao. Pag-aaralin niya ako sa paaralan, di ba? Ako man, nag-aaral eh. Pero hindi ako sanay na nagsisimba ng linggo eh. Kahit naman ako eh. At kailangan magpalit ako araw-araw. Ako rin, di ba? Sa bagay, siguro masasakal tayo pag nakakurbata tayo araw-araw, di ba? Alam mo, at kahit masama ang loob ko sa tatay kong batugan, Tom, mahal na mahal ko naman ang nanay ko. Nanay mo? Pareho na tayong walang nanay, Hak. Hindi bale, pag inampun ako na isang babae, sigurado ko papatawag siyang nanay. Iisa lang naman ang nanay ko eh, kaya mabuti pa, ganito na lang ako. Kasi ang inaalala ko, baka biglang dumating na naman ang tatay mo eh. Oo nga, sabi ni Mang Maf, pabalik daw dito ulit ang tatay ko. Kaya nga, pag may nag-aalaga na sa yung iba, hindi ka na niya pwedeng makuha pa. Ganun yun. Hindi natin tiyak yun. Guguluhin niya mag-aalaga sa akin, Chak. Naging salbahin tatay ko mula na nawala ang inay ko. Alam mo bang kaarawan ng pagkamatay ng nanay ko? Natatandaan mo ba siya mabuti? Alam mo, Tom, hindi ko masyadong natatanda ng mukha niya eh. Ang natatandaan ko lang, mahal na mahal niya ako. Ganon din ang nanay ko. Mahal na mahal din niya ako. Alam mo, lagi ko siya napapanaginipan. Pag nagigising naman ako, hindi ko matanda ng mukha niya talaga. 5 taon ako nang mamatay siya. At ngayon ay anibersaryo ng pagkamatay niya? Oo, gagawa nga sana ako natusukan ng kandila eh. Kaya lang, di ako makagawa. Bakit kailangan mo yun? Para saan yun? Siyempre, dahil gagamitin ko sa pagdarasal ko, Tom. Gusto ko kasing ipagdasal ang nanay ko. Gusto kong ipagdasal ko siya sa bahay ko na nag-iisa. Alam mo ba, Tom, may magagandang tusukan ng kandila sa simbahan. Gusto ko yun. Kaya lang, hindi naman maaaring kunin yun eh. Sandali lang ah. Nakakagulat. Ipinagdarasal pa niya ang nanay niya. Talagang mahal niya ito. Hindi ko maitayo yung maigi. Nahuhulog ang kandila at lagi ako napapaso. Ha? Sunog na! Hak, Ano? may tusukan ng kandila sa amin eh. Natural, meron kayo na sa bahay. May pilak na tusukan ng kandila doon at iniingatan na mabuti ni Tia Polly. Bilak na tusukan ng kandila? Kukunin ko muna yun. Sandali. Baka hindi po may Tia Polly mo, Tom eh. Huwag kang mag-alala. Sigurado madadala ko dito yun. Ak yun. Yun ang tusukan ng kandila na iniingatan ni Tia Polly. Pinangako ko kay Hak na dadaling ko yun sa kanya. Alam kong mahirap gawin yun. Alam kong hindi papayag si Tia Polly na hiramin ko yun. Binibilang niya ang mga yun araw-araw. Oo nga. Siyang naghuhugas ng mga pilak at binibilang niya pagkatapos. Alam ko na, may naisip na ako paraan para makuha ko yun. 8, 9, 10, 11, 12. Walang nawala. Tutulungan ko po kayo. Wag na, ako na lang. Natutuwa akong nagbibilang eh. Masarap po bang bilangin? Ay, nako, oo. Maraming sumasagi sa aking alaala pag binibilang ko ang mga yan. Ang nanay ko,
yung lola mo, nung ginagamit pa niya ang mga iyan. Kapag hinuhugasan ko at binibilang ko, natutuwa ako na walang nawawala. Talaga po. Tia Polly, may pingas po itong pinggan na to. Oh. Ha? Tingnan niyo po. Tingnan ko nga. Ito po. Oh. Nasaan? Patingin nga. Wala namang pingas ang pinggan na to ah. Wala po ba? Ay, wag mo na ngang mahawak-hawakan ito at baka mabasag mo pa. Ilan na po ang mga kutsara, Tia Polly? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lang po eh. Nagkamali ka siguro ng pagbilang. Kabibilang ko lang yan nung dumating ka, 12. Talaga po, 11 lang. Hindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aba, oo nga. Bakit ang kaganon? Baka napasama sa mga kutsilyo. Wala po yun dun. Baka naman nahulog lang. Wala naman. Bilangin niyo po kaya ulit. Pero nakita mong binilang ko, di ba? Opo, kaya lang po, baka nagkamali tayong dalawa. Sige nga, tingnan nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, tama naman ngayon. Bakit po naging ganun? 11 po kanina, di ba? Ngayon ay tama na. 12 lahat. Kanina po, 11 lang ang bilang ko Tom! Tom! Ikaw ang kumuha ng wallets ko, no? Wala akong kinalaman dyan Sigurado akong ikaw ang kumuha nun. 30 ang wallets ko kagabi. Ngayon, 29 na lang. Baka nagkamali ka lang ng pagbilang. Hindi, alam ko, kinuha mo yun. Hindi ko nga alam na may wallets ka eh. Tia Polly, tiya ko po, ginawa niya yun. Ikaw, Sid Teka, Sid, kailangan siguro bilangin mo uli. Baka naman ikaw ang nagkakamali sa pagbibilang mo. Hindi po, sigurado po ako, tiya. Bilangin mo sabi ulit eh. Tia Polly, tiya ko po, kinuha niya yun. Tia Polly, tignan niyo po. 11 na lang po ulit ang mga kutsara. Ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nawala na naman ang isa. Sabi ko na nga po, baka nagkamali na naman kayo ng pagbilang. Hindi. 1, 2, 3. Inay, nawawala pong kumot natin. 1, 2, 3, 4. Kulang po ng isang kumot natin, Inay. 7, 8, 9, 10. Inay, naririnig niyo po ba ako? Nako, nawawala talaga isang kutsara. Pati kumot ka mo nawawala? Ganun nga po, Inay. Sigurado ka ba? Hindi naman masyadong marami ang kumot natin Binilang ko na po ng 2 beses. Ganun ba? Kailangan siguro bilangin mo uli. Naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Baka naman nahulog lang dito sa ilalim. Ano ba ito? Ilang beses na binilang ni Tia Polly ang mga kutsara, Mary. Ikaw nga ang bumilang. Sige, bibilangin ko. 12 lahat dyan, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 po Ako naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tama naman ngayon ang bilang. Bakit ganon? Bibilangin ko na rin po ang kumot natin, Inay. 12 rin po ba itong tinidor? Ha? Oo. 1, 2, 3, 4. Tama ba ang ginagawa natin? Oo, medyo nalilito na nga si Inay sa pagbibilang niya. Dapat mas malito pa siya. Bakit ganito? 11 lang yan Hindi maaari. 1, 2, 3, 4. Naku, Tom, pasensya ka na. 30 nga pala. Sabi na say, nagkamali ka lang ng pagbilang. Bakit ganito? Kulang na rin ang mga tinidor. Minsan po nagkakamali tayo sa pagbilang, Tia Polly. 12 tinidor po ito. Hindi pwede. Sigurado ka ba, Sid? 12 ba talaga ang tinidor? Oo, Tom, sigurado ako. Oo, narito lahat. Tia Polly, kanina po, di ba, 11 lang ang bilang nyo? Pero 12 na ngayon. Ay, Tia Polly, ilang po ba lahat-lahat ang pinggan? 12 lahat. Wag mo nang bilangin. Hindi na ako magbibilang ngayong araw na to. Ayoko na.
Inay, wala naman po palang nawawalang kumot. Sabi ni Tia Polly, hindi na muna siya magbibilang ngayong araw na to. Ay nako, lahat ay magulo ngayon. Lahat tayo ay nagkakamali sa pagbibilang. Oo nga, tama ka. Dahil siguro ito sa init ng panahon ngayon. Ginang Polly, Oh! Ano yun, Jim? nakakapagtaka po tungkol po dun sa mga manok natin. Nawawala ang mga manok? Opo, kasi po, hindi naman po sila dapat makawala dahil nilagay ko sila sa isang kulungan lang, kaya lang... Tama ba ang bilang mo? Opo, 3 beses ko pong binilang. Ano ba naman to? Sandali at titingnan ko sila. Pasensya na po kayo. Ayaw ko nang magbilang sa araw na ito. Dadalhin mo itong lalagyan ng kandila, di ba? Oo, Naku, litong-lito na si Inay sa pagbibilang ngayon. kung sinabi ko sa kanyang dahilan, baka ipairam din niya siguro. Palagay ko hindi rin. O sige na Tom, umalis ka na at dalhin mo na yan. Sa 2, 3, 4, 5. Teka sandali, Sid. Bakit? Ano sa palagay mo? Sa tingin mo ba masama yung ginawa ko? Ako rin, palagay mo rin ba masama ako? Nauto yata tayo ni Tom para sumang-ayon sa kanyang balak, ha? Hay nako, Mary. Talagang sanay na sanay siya sa mga ganon. Malabo na yata ang mata ni Jim. Bakit ba ganon? Tama naman ang bilang ko ng manok. Inay, lahat naman po tayo pwedeng magkamali sa pagbilang, hindi po ba? Oo nga. Ano nga ba ang nangyayari sa ating lahat ngayon? Aba nako. Hindi nakasara ang pinto. Teka. Ha? Ang mga lalagyan ng kandila. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalabing isa! Ano ba yan? Natitiyak kong 12 talaga yung lalagyan ng kandilang yun. Inay, makabubuti po yatang wag muna kayong magbilang ngayon. Bukas na lang. Oo nga. Teka nga muna, umalis na naman ba si Tom? Hak! Hak! Ito na ang tusukan na kandila. Naku, tunay na pilak nga ito Buti na lang pinairam sa akin ng Tia Polly mo to. Talagang mabait si Tia Polly ko. Oo nga, talagang mabait. Maari ba, Hak? Ano, Tom? Pag nagdasal ka para sa nanay mo, maari ba, Hak, ipagdasal mo na rin ng ibang tao, lahat ng mga kakilala mo? Sino-sino sila? Ako, si Mary at si Sid. At pati na rin pala si Jim. Bakit kailangan magdasal ako? Marami pong salamat sa lahat ng biyaya. Huwag niyo po kaming pababayaan. Amen. Nagdarasal na kaya ngayon si Hak, ha, Tom? Siguro. Salamat po, Panginoon, sa binigay niyong pagkain sa akin. Maraming salamat po sa inyo.